Kung naging masalimuot ang yugto ng pag-withdraw na nag-iisang sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa Escudasol, kabaliktaran naman ito sa panig ng China dahil para sa kanila isa itong tagumpay ng kanilang Coast Guard at sandatahang lakas na maitaboy ang mga banyagang barko na pumapasok sa kanilang nasasakupan sa South China Sea. Halos 2 araw na nagiging trending at viral ang mga tagpong ito sa buong Chinese community sa lahat ng kanilang mga social media platform. At kung mapapanood at mababasa natin sa kanilang mga pangunahing media outlet, lalong-lalo na sa X na dating Twitter at Facebook pages, samot-saring mga reaksyon na nanggaling sa kanilang mga kababayan ang may galak na pinuri ang kanilang mga kasundalawan na nagbabantay sa buong South China Sea. Isa rin sa malaking coverage sa China ay ang pagdaong ng BRP Teresa Magbanwa sa Puerto Princesa, Palawan matapos ang kanyang 5 buwan na naging misyon sa pinag-aagawang Escudasol, kung saan para sa mga Chino malaking kadawagan ito sa panig ng Pilipinas. At may pagkakataon pang pinagtatawanan ng ilang mga Chino sa social media ang naging ganap sa pagdaong ng nasabing barko ng Philippine Coast Guard, kung saan sinabi ng mga ito na maging ang kanilang mga matataas na opisyal sa People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ay natatawa na lamang sa mga pagbubuka ng mga Pilipino crew na balisang-balisa dahil sa takot sa pangaharas ng kanilang mga tropa. Nilinaw ng Philippine Coast Guard o PCG nitong linggo na hindi ito umatras sa Escudasol na kilala rin sa tawag na Sabina Shoal dahil ang BRP Teresa Magbanwa ay bumalik lamang sa Palawan dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon at pagkaubos ng supply ng mga pagkain, inuming tubig at mga gamot. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, hindi nag-withdraw o umatras ang pwersa ng Pilipinas sa Escudasol. Kabaliktaran ito sa mga ipinapakalat na fake news ng mga malalaking Chinese media company sa buong mundo na nasa loob ng 200 Nautical Miles Exclusive Economic Zone or EEZ ng bansa sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang Magbanwa na ipinadala sa Escudasol noong Abril ay dumating sa Puerto Princesa Port sa Palawan pasado 1:00 ng hapon noong linggo, September 15, gaya nga ng nirekomenda ni Gaban sa National Maritime Council o NMC. Saan niya, I made the recommendation. I made all the consultations necessary to come up with a sound decision and I think we made the right thing. Si Gaban kasama ang Palawan Coast Guard District Commander na si Captain Dennis Labay at ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, Commodore J. Tariela ay sinalubong sa pier ang 63 na kalalakihan at kababaihan ng BRP Teresa Magbanwa na kinakailangang magtiis ng limitadong supply sa loob lamang ng 5 buwan deployment sa pinagtatalunang katubigan. Mangyak-ngiyak na ikinwento ni Commanding Officer Lieutenant Commander Efren Duarant Jr. ang kanyang naging karanasan kung saan umabot pa sa puntong lugaw na lang ang kanyang kinakain dahil pinagkakasya na lang nila ang mga natitirang supplies. Ultimong tubig ulan at tulo ng aircon ang kanilang iniinom sa lahat ng oras, maibsan lamang ang kanilang pagkauwaw sa tubig. Ilan sa kanila ay naiulat na may sakit at agad na dinala sa Coast Guard Dispensary para sa paunang check-up. 4 din ang nakadextrose at dinala sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya naghintay sa nasabing pier. Ang natitirang mga tripulante ay pinarangalan sa isang tradisyonal na budol fight na ginanap sa loob ng hangar ng barko dahil kinakailangan nilang kumain ng lugaw sa loob ng 3 linggo at naubos ang kanilang supply ng mga pagkain 2 araw bago ang kanilang pagbabalik. Naubusan din sila ng tubig na maiinom. Ayon kay Gaban, ang budol fight ay selebrasyon sa matagumpay ng pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan. Ang mga Chinese noong linggo ay naglabas din ng isang payag na sinasabing ang mga hakbang na ginawa nito laban sa sasakyang pandagat ng Pilipinas ay naaayon sa kanilang batas. Sabi ni China Coast Guard spokesperson Liu Dijun sa isang ulat, China took control measures on the number 9701 ship in accordance with the law and the Philippines repeated attempts to organize forced replenishment is failed. Paulit-ulit na pinahinto ng pwersa ng China ang pagsisikap ng mga Pilipino na magdala ng supply sa PCG vessel mula nang ito ay tinalaga sa Sabina Shoal upang pigilan ang pagsisikap ng China na angkinin ang nasabing atol. Sinabi nito na ginagawa nila ang akbang na ito kontra sa pwersa ng Pilipinas
dahil maling-mali ang mga tinatahak nitong pag-aangkin sa kanilang mga katubigan sa West Philippine Sea. Ayon pa sa ulat ng People's Liberation Army Navy ng China, mabuti na lang at nagdesisyon ng Pilipinas na i-pull out ang kanilang sasakyan pandagat sa tinatawag nilang Xiaobinjiao dahil dumating na sa limitasyon ang ginagawa ng Pilipinas para oras na bigyan ito ng kaukulang aksyon base na rin sa kanilang saligang batas na tanggalin ito sa pamamagitan ng paghatak sa barko. Pero pinabulaanan ng ito ng Pilipinas at ayon sa mga ito, gumagawa lamang ng kwento o fake news ang komunistang bansa na China para lalong igiit ang kanilang mga illegal na claim sa West Philippine Sea. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.